Magandang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon at narito tayo muli sa unang linggo ng July upang ating pagbulay-bulayan ang kanyang banal na salita. At bago tayo dadako sa mensahe sa umagang ito, ay tayo muna po ay mag-ukol ng panalangin. Dakila namin, Ama Diyos, na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lubos ka, Ama, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa umagang ito. Narito kami muli na magkakapatid upang aming pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. At nawa, Ama, ay guide at pangunahan mo ang iyong abang lingkod at itago mo sa iyong likuran upang ang salita mo na may hayag sa umagang ito ay maging daan tungo sa aming paglago sa aming mga kaalaman, paglago sa aming pananampalataya at ikatitibay, ikatatag ng bawat isa po sa amin. At nawa, Ama Diyos, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati at mapapurihan sa araw na ito. Lahat po na papuri, lahat na pasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang umaga muli mga kapatid. Ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, ano po ba ang layunin ng Panginoong Isus sa kanyang pagbabalik o pagparito? Ang pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang bagay na malayo. Ang pamamaraan ng pamumuhay at pagkilos ng marami sa atin po ay parang nagpapakita na hindi natin iniisip na muling babalik ang Panginoong Jesucristo. Ngunit kitang-kita na po sa lahat ng dako ang mga tanda na muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po ang layunin ng kanyang muling pagparito? The purpose of His second coming. Una po, upang tuparin ang kanyang pangako. Tandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya na ang pangako ang Panginoon ay lahat ay tinutupad. Walang hindi tinupad. Pag ang Panginoon po ang nangako. At sapagkat bawat pangako at salita ng Diyos ay kanyang tinutupad. Tinutupad niya ang lahat. At dito po pinatunayan ni Joshua at ni Haring Solomon. Sabi po sa Joshua 23, Kabanata 23, talataang 14. Joshua 23 verse 14, sabi po, Nagsalita sa mga tao nung malapit na siyang mamatay. Sa 14 po, sabi ni Joshua, malapit na ako mamatay, nakamtan na ninyo ang lahat na ipinangako sa inyo ni Yahweh. Nakamtan nyo na ang lahat ng pangako ng Diyos. Sinabi po ni Joshua. Nakita po natin, tinupad niya ang lahat ng ito, sabi niya. At walang nasira kahit isa. Tinupad niya ang lahat ng ito at walang nasira kahit isa. At pinatunayan at sinabi rin po ni Haring Solomon sa 1 King chapter 8 verse 56. Sabi po sa 56 sa unang hari, Kabanata 8, talataang 56. Sabi po dito, purihin si Yahweh, purihin ang Diyos. Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako. At binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa man nasira. Wala isa man nasira. Kaya po, ito po
ang nagpapatibay at nagpapalakas po sa atin mga Kristiyano, sapagkat ang Diyos ay nangako po sa atin mga Kristiyano. Sabi po, nangako ang Panginoong Isus na tayo mga Kristiyano ay kanyang babalikan. Tandaan po natin upang makasama niya. Doon po sa Juan 14, sa Juan chapter 14 verse 2 and 3. Samahan niyo ako sa ating pagbasa. Sabi po dito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Nakita po natin, napakagandang pangako ng ating Panginoon sa ating mga Kristiyano. At isa ito po na nagpapatibay, nagpapalakas sa atin lahat, sa ating mga pananampalataya. Sabi niya doon, ang bahay ng aking ama, sabi niya, ay doon ako sa langit na bayan, ang ibig niya sabihin. Pumunta doon at ipinaghanda po tayo ng matitirhan. At siya ay babalik upang dadalhin tayo doon po sa langit na bayan. Ang mga silid ay mga pahingaan at tirahan ng mga Kristiyano. Yun po ang sinabi po dito sa Juan 14. Kaya di dapat mabahala ang mga Kristiyano. Tiyak na may lugar sa langit na bayan na matitirhan natin lahat. Tayong mga Kristiyano, nababahala po ba? Nababahala po ba tayo? Natatakot po ba tayo sa paghihirap at pag-uusig o kalamidad? Kung gayon, ito po ang ating alalahanin at tatandaan. Umalis ang ating Panginoong Isus para ipaghanda po tayo ng matitirhan sa langit na bayan. At nangako na babalik upang isasama po tayo doon sa kanyang kinaroroonan upang makasama natin siya magpakailanman. Nakita po natin, makasama natin siya magpakailanman. Napakaganda pong pangako ng Panginoon po sa ating mga Kristiyano. Pangalawa po, ang layunin ng kanyang muling pagparito upang gantimpalaan ang matuwid at parusaan ang masama. To reward the righteous and punish the wicked. Nakita po natin dito po sa Matthew 25, samahan niyo ako sa pagbasa. 31 hanggang 32 sa Matthew. Sabi po sa 31, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Nakita po natin, darating ang anak ng tao. Sa 32, sa panahong iyon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Siya ay pagbubukol-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Sa bahaging ito, inilarawan ng Panginoong Hesus ang mangyayari sa araw ng kanyang muling pagparito o paghuhukom. Siya ay darating upang humatol. Hahatulan ng Panginoong Hesus ang lahat ng tao sa araw ng kanyang pagparito. Pagbukod-bukurin niya po ang lahat ng tao tulad ng pastol na pinagbubukod niya ang mga tupa sa mga kambing. Sa gawing kanan niya ilalagay ang mga tupa, ang mga mabubuti at matutuwid, at kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ang namuhay dito sa lupa ng matuwid at nagsisi sa nagawang kasalanan, sila ay ibibilang na matuwid ayon sa Hebrew 6:10. Sa 34 po na ating binasa sa Matthew,
Sabi po, at sasabihin ng Panginoon sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa karyang hinihanda para sa inyo. Napakaganda po. Pumasok na kayo at manirahan sa karyang hinihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang sanlibutan. Yun po ang kinabi ng Panginoong Isus. At sa gawing kaliwa ay ang mga kambing, ang masasama at di kumikilala sa ating Panginoong Isus. Sa Matthew 25 verse 41, sabi po dito, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Napakalagim po, Sa 2 Corinthians 5:10, sabi po dito sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang kaligtasan po natin ay individual po. Bawat isa ay aharap sa hukuman ng Panginoong Isus. Di po natin kayang iligtas ang ating mahal sa buhay, sapagkat bawat isa ay aharap sa hukuman ng ating Panginoong Isus. Doon po sa Roma chapter 2 verse, doon po sa 2, ano po sinabi po doon? Sabi po doon, makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa gumagawa na yun. Makatarungan. Kung ano ibig sabihin, ang paghatol ng Panginoong Isus ay makatarungan. Hindi nagtatangi. Kung ano ang ginawa mo, ay yun din po, ay hindi ka makalusot sa ginawa mong kasalanan. Doon sa 6 ng Roma, sabi rin doon, siya ay gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. Doon po sa 11, sabi doon, sapagkat ang Diyos hindi nagtatangi sa kanyang paghatol. Nakita po natin, hindi nagtatangi sa kanyang paghatol. Makatarungan po ang paghatol ng Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 7 hanggang 8, sabi po dito, kayo namang mga nagtiis, ang aaliwin niyang kasama namin. Pagbabalik ng Panginoong Isus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang anghel. Doon po sa 8, sabi, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabubuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, ang layunin ng kanyang muling pagparito upang ibangon ang mga patay at baguhin ang mga buhay. To erase the dead and transform the living. Sabi po sa 1 Thessalonica, unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 hanggang 17. Sabi po, sa araw na yaon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Nakita po natin ang bubuhayin niya muna yung mga nananalig na namatay kay Kristo. 17, pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay. Sa mga binuhay, upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Sa 1 Corinthians 15 pa rin po, 51 hanggang 53. Sabi po dito, pakinggan ninyo ang hiwagang ito.
Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y bubuhayin. Babaguhin. Hindi mamatay ang lahat, pero lahat tayo ay babaguhin. Kasi ang katawan natin na ito ay papalitan ng katawan na kailanman na hindi mamamatay at hindi na mabubulok. Pero napakapalad ang madatnan ng Panginoon na hindi makaranas ng kamatayan pisikal. Ayon po sa ating binasa ay pagbalik ng ating Panginoon ay may mararatnan na buhay. Sa 52, sa isang sandali, sabi niya, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Yun na po. Wala nang kamatayan. Wala nang kabulukan ang katawan kasi babaguhin lahat kahit makasalanan. Sapagkat itong katawan na katawan natin na ito ay nabubulok, ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawan di mamamatay. Papalitan niya ang katawan natin ng hindi nabubulok at hindi namamatay. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, paalaala po ni Pablo sa atin sa 1 Corinthians 15:58, ano po ang sabi? Sabi niya, mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ito po ay paalaala ni Apostol Pablo sa atin, lahat ng mga Kristiyano. Sabi niya, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sa 2 Peter chapter 3:14, kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ay ito po ay paalaala na Apostol Pablo. Bago po tayo magtapos, mag-iwan ng katanungan sa ating sarili. Kung darating ang Panginoong Hesus sa sandaling ito, masusumpungan po ba tayong tapat na naglilingkod sa Kanya? Sa ating pagtatapos, ang Panginoong Jesucristo ay darating na sa lalong madaling panahon. Ihanda po natin ang ating sarili at maging tapat at mabuting lingkod at sabi na naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Maraming salamat po sa maiksing mensahe sa umagang ito. Nawa ay nakapagbigay sa bawat isa ng kalakasan espiritual. Maraming salamat. God bless us all. Tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Lubos ka, Ama, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa umagang ito. Salamat sa salita mo na naihayag. Nawa ay ang salita mo na naihayag sa umagang ito ay maging kapaki-pakinabang nawa sa aming lahat. Higit sa mga tao na wala pa sa iyo, na nawa, Ama, ay makilala ka nila. Masumpungan ka nila. Kung gaano ka namin nasumpungan, ganun din nawa sila at makasama namin sila sa iyong kaharian at paglilingkod. Maraming salamat at nawa ikaw ang aming naitaas, ikaw ang aming naluwalhati at napapurihan sa araw na ito. Lubos ka, Ama, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. At lahat na papuri, lahat na pasasalamat, aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Nawa ang banal na Espiritu, siya naway gumabay at manahan sa bawat isa po sa amin. Amen. Amen. Maraming salamat.